Chinese Coast Guard inatake ang Pilipinas sa loob ng ating exclusive economic zone malapit sa Ayungin Shoal. Ito nga po mga idol ay may tuturing ng isang harassment at pag-atake sa ating bansa na banta sa ating seguridad. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Armed Forces of the Philippines ay naglabas ng mga litrato at videos kung saan nakunan na ang rigid hull inflatable boats at rubber inflatable boat ng Philippine Navy ay dinamage ng Chinese Coast Guard. Sa parte ng rigid hull inflatable boats ng Philippine Navy ay na-damage at nasira ang steering panels nito, habang ang rubber inflatable boat naman ng Philippine Navy ay pinutas ng Chinese Coast Guard. Ang navigation radar at communication equipment tulad ng mobile phones ay nasira din sa nasabing insidente. Kasama nga rin po sa na-damage ang motor ng mga bangka ng ating bansa. Makikita nga po sa mga litrato at videos na ang Chinese Coast Guard personnel ay naglabas ng mga patalim tulad ng axe at kutsilyo. Ito nga po ay nung inatake nila ang Philippine Navy personnel. Si AFP Chief of Staff General Romeo Brawner ay kinumpirma na ang Chinese Coast Guard ay gumamit ng bolo upang atakihin ang Philippine Navy personnel at sirain ang Philippine Navy's rubber inflatable boat. Dahil sinira nga po ng Chinese Coast Guard ang mga mobile phones at cameras ng Philippine Navy nung atakihin nila ang mga bangka ng ating bansa, ay inakala nila na walang magiging ebidensya na ipapakita ang Philippine Navy. Base nga po sa mga video na inilabas ng AFP na kinuwanan ng Philippine Navy crew, ay makikita dito na ang tatlong Chinese Coast Guard patrol boat at isang rigid hull inflatable boat ang tumutugis at nanghaharas sa Philippine Navy's rigid hull inflatable boat. Makikita nga po dito na talagang agresibo ang galaw ng China at hindi tinitigilan ang bangka ng Pilipinas. Ang mga ebidensya nga pong ito ay available sa buong mundo upang makita ng buong mundo ang tunay na katotohanan sa nangyayari sa West Philippine Sea at hindi paniwalaan ang mga fake news na gawa-gawa ng China. Ang pangyayari nga pong ito mga idol ay naganap nung ang rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy ay patungo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Base nga po sa mga video at litratong ipinakita, ang Philippine Navy's rigid hull inflatable boat ay hindi na gumalaw dahil pinalibutan na ito ng Chinese Coast Guard. Magiging madali na nga po para sa Chinese Coast Guard na butasin at sirain ang bangka ng Philippine Navy dahil pinapalibutan nila ito at mas marami ang kanilang bilang. Obvious na nga po mga idol na ang Chinese Coast Guard ay talagang agresibo at talagang hindi pinapayagang makalapit ang mga Philippine Navy vessels sa BRP Sierra Madre. Magiging mahirap na nga po para sa ating bansa na magsagawa ng resupply mission sa nasabing barko. Ito nga po ay dahil nagkakaroon na ng physical conflict ang Philippine Navy sa Chinese Coast Guard personnel. Dahil nga po sa pangyayaring ito ay dapat mag-isip na ang Pilipinas ng bagong estratehiya kung paano magre-resupply sa BRP Sierra Madre. Maaari nga pong ikonsidera ng Pilipinas na i-increase ang presensya ng Marine sa BRP Sierra Madre o dagdagan ang mga armas nito dahil potensyal na ito naman ang atakihin ng Chinese Coast Guard o ng People's Liberation Army Navy. Mga idol, talagang hindi tayo tinitigilan ng China at patuloy na hinaharas at inaatake ang mga personel ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Ito nga po ay maituturing ng isang banta sa ating bansa lalo pat patuloy silang pumapasok sa ating mga teritoryo. Hindi na nga po ito tulad ng dati na standoff lamang ang nagaganap sa West Philippine Sea dahil sa pagkakataong ito ay talagang inatake na ng Chinese Coast Guard ang Philippine Navy. Meron na nga pong bangka ang na-damage at mga personel ng Philippine Navy na nasugatan. Panahon na nga po siguro mga idol na ikonsidera na ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Estados Unidos upang tugunan ang pangyayaring ito. Pwede rin maghanap o mag-isip ng alternatibong paraan ng Philippine Navy kung paano sila magre-resupply sa BRP Sierra Madre at papanatiliin ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!